Mga kabagis, good afternoon. Welcome back to my channel. Now, for today's video po, sasagutin natin yung mga tanong nila kung sino sa kabagis or ano yung natapos ni kabagis prior pag-alaga ng baboy, ano ba yung ginagawa ni kabagis. So, yun yung sasagutin ko mga kabagis, no, for today's video. And just keep on watching para at least mabigyan ko kayo ng heads up kung ano ba talaga yung ating background, kasi maraming mga nagtatanong talaga. And then I have to answer those questions. So just keep on watching. Make sure to subscribe mga kabagis. Thank you so much. So yun mga kabagis, no, yung prior ako nag-alaga ng baboy, I was like working in a call center industry for a decade. I am working in a travel company, so we're booking ticket ng mga business class tickets. It's like international flights, business class or economic class. So yun yung aming mga ginagawa, and then yung aming commission pala is based doon sa aming markup, kung magkano yung ticket na ano doon is doon kami nakakuha ng commission. So for example, no, yung ticket natin is mahal na masyado sa online, and then the customer is checking kung ano yung mga alternative na pwede nilang gawin, ano yung mga companies na pwedeng makatulong sa kanila to book an alternative ticket and almost exact route sa gusto nila, pero mas cheaper, mas mura yung presyo. So yun, doon kami papasok mga kabagis. Well, anyway, for almost or more than 10 years nagtatrabaho ako as a call center agent. So ito na nga, nakapundar tayo ng kunting bahay. Yan, hindi pa nga tapos, lupa. And then yun yung ating ginagawa mga kabagis. But to be honest, ang aking natapos na kurso ay dalawa. Una, yung kurso ko is Bachelor of Arts in Religious Education. So ibig sabihin, I can be a preacher. Pwede tayong magturo when it comes to mga lessons sa Bible, kasi nga yun yung ating unang kurso na natapos. Pangalawa, after ko natapos yung Bachelor of Arts in Religious Education, I also took up Bachelor in Secondary Education. That's gonna be for 2 years lang, kasi yung first course mo, kung accredited yan sa CHED, yung mga subjects na yan mga kabagis, kung kukuha ka ng ibang kurso, instead of 4 years mo tapusin, 2 years na lang, kasi may mga subjects doon na accredited na nga, diba? Kasi education lang naman din siya. Alright, so sad to say, hindi ako nag-pursue sa pagtuturo, kaya gusto kong i-heads up ito mga kabagis, no, kung kayo man ay mga ama, kayo man ay may mga anak, at kayo ay mentor, no, may mga tao kayong tinuturuan, mga tao na naniniwala sa inyo na big thing sa kanila yung mga sinasabi ninyo, just make sure to be very careful sa mga sinasabi ninyo sa kanila. I just want to cite an example. This is the reason why I just teach for 1 semester. After that, hindi na ako nagbalak pang magturo. Nagturo ako ng 1 semester lang. After that one mga kabagis, I decided not to teach na, because of some reason. Yung mentor ko, I don't wanna mention the name, is that is very negative about me. Kumbaga, when he knew na nagtuturo ako, tumawag siya, at talagang there's like an hour and a half conversation, at may mga cases doon or may mga moment doon na kumbaga sumisigaw, pasigaw yung mga may mga arguments. Ang points lang kasi, may mga points na pwede kong i-mention, but yung pinaka main point lang talaga doon is galit siya because nagtuturo ako, tinanggap ko yung offer na magturo ako for 1 semester, and para sa kanya, why did I accept the offer in the first place? Bakit ko in-accept yung offer? Kumbaga, ano daw yung maituro ko sa mga estudyante ko? Ano daw yung knowledge na ma-impart ko sa mga students ko? And that moment mga kabagis, talagang
down na down ako, and kumbaga there will be like a second thought kung gano'n na ba talaga ako kabobo sa tingin niya. And maybe this is the reason why, or isa yan sa mga rason bakit hindi niya ako inabsorb, or kasi mayroong mga moment na prior pa lang yung graduation day mga kabagis, may mga meetings and all, and then may mga kumbaga pasiring na kaming lahat na mga under niya, kasi mentor namin siya, is palang walang qualified sa standard niya. And then yun, so kung ganun yung sinasabi niya sa amin for how many times, no, mga incident na nag-meeting kami, ganun palagi yung narinig namin. So in my understanding, so hindi talaga kami qualified sa kanya. So I decided to accept the offer, kasi kung hindi ko i-accept yung offer na yun, there will be ang dalawa lang yung papuntahan namin, or ako mismo. Either babalik ako sa kung saan ako nanggaling, and then I have to apply as a private teacher, or i-accept ko yung offer and at the same time tapusin ko yung pangalawang kurso na gusto ko. So yun yung mga kabagis, no, to make this story short, inaccept ko yung offer na yun at galit na galit siya. And that's the reason why mga kabagis na after that moment, I decided to go to Manila, and then doon na lang ako magstay at i-explore ko yung sarili ko kung ano ba yung mga option ko aside sa pagtuturo. So yun na nga, may malaki namang mga companies doon like call center industries, BPO companies sure, na nag-o-offer ng magandang mga sahod. So doon ko na lang siya pinocus yung aking attention. And good thing, no, natapos ko rin yung pangalawang kurso ko, which is a secondary education. But then again, wala na akong chance, kasi kumbaga para sa akin, hiyang na po ako sa setup na gano'n, na after mo nang magtrabaho, pabayaan mo yung computer mo, balik naman. Unlike sa setup kasi ng pagtuturo for one semester mga kabagis, is that grabe yung setup. Dalhin mo yung trabaho mo sa bahay mo, sa dormitory mo. Then you need to update your lesson plan, kasi kung hindi yan updated yung mga lesson planning mo, tendency is na wala kang sahod. And then ganun. So yung mga moment na day off mo sana yung Saturday, Sunday, but the school has an activity sa Monday, then they have to inform you about it. And then kumbaga, instead na mag-rest day ka, doon ka sa mga dapat, alam mo na, yung mga trabaho na mga extra sa atin, pero hindi yon bayad ng mga kabagis, hindi yon kumbaga walang sahod doon. So yun, napakalaking difference nung nakita kong set up sa BPO, kasi after nga sa work, bayaan ko na lang, then I'm free. Kung rest day ko talaga, no? Hindi yung rest day mo tapos puntahan ka kasi may ganito, may ganyan. So rest day mo talaga. So yun yung kaibahan mga kabagis, at yun doon ako nagkaroon ng chance din na magpundar, no? At dito na nga na nagkaroon tayo ng idea pasukin yung pagbababoy. So before ako napunta dito sa area na to na tayuan ko ng bahay, may lupa, nagsa-start na rin ako, or nagsimulang mag-alaga ng baboy kahit isa, dalawa yung mga panahon na yon. So kaya mayroon akong mga natutunan, experience, kaya yun ginamit ko dito sa pagbababoy ko na nga na ito. So yun, no, ang moral lesson mga kabagis is that kung ama ka, may anak ka, ang mga anak natin kasi is kung ano yung mga sinasabi natin, it's a big thing, big deal yan sa kanila mga kabagis. So we really have to be very careful sa mga sinasabi mo, kasi napakalaking bagay yan sa kanila. Sabihin nilang bobo ka, or wala kang kwentang anak, wala kang kwentang tao, yan yung maiano nila sa mga utak nila mga kabagis.
So kung mentor ka naman, so extra careful din kasi kung ano yung mga sinasabi mo rin is napakalaking impact talaga sa mga katulad namin, no, na tumitingin sa iyo kasi model, parang kumbaga you're our second parents, our second father, mother. So kung ano man yung mga bagay na sinasabi mo or mga nabismaya ka, you really have to be very extra careful kasi talagang wala, masasayang lang lahat yung pinaghirapan ng tao. And then kumbaga basta malaking bagay sa amin yun, or I don't know sa akin, but for sure sa iba din, no? So yun mga kabagis, in-explain ko lang kung saan ako nagsimula, ano yung aking natapos, ano yung trabaho ko noon. Again, nagko-call center tayo for 10 years and something, or almost 11 years. Kung hindi lang nag-pandemic mga kabagis, ang lakas ng airline industry. So sana itong bahay ko na to na wala pang pintura, ganyan, wala pang ang finish, sana na-finish na yan. Kung hindi lang nagkaroon ng pandemic mga kabagis, malakas yung airline booking, I mean mga business class ticket booking, ganyan. So maganda, sana maganda yung ating buhay. Pero sabi nila babalik daw yung airline industry, babangon sila after like 2 to 3 years from now. Ewan ko kung magkatotoo yan, pero tingnan natin. So yun, as of this time, nag-focus tayo sa pagbababoy. And meron tayong mga konting mga ikabisihan mga kabagis. So itong pagbablog ko rin pala, i-heads up ko lang sa inyo na meron na rin tayong nakuha, buwan-buwan, pwedeng ibili ng diaper sa ating mga bata. So makakabili na siya ng diaper. And then buwan-buwan yan mga kabagis. So ako, ini-encourage ko rin kayo kung kaya ninyong mag-vlog, no? Hindi naman kailangan na magaling kang mag-edit, just to make sure na yung topic mo is in line pa rin sa niche na gusto mo, yung bang content na gusto mo. For example, farming, so stick ka lang dyan sa farming. Huwag kang kung farming ang topic mo sa channel mo mga kabagis, huwag mong haluan ng vlog na yung mga vlog ninyo like kumakain kayo, or mga vlog ninyo na pupunta kayo saan-saan, kasi mawala doon ang focus ng mga viewers at subscribers mo. Ang tendency niyan is iwanan ka, hindi ka na panoorin kasi paiba-iba ka ng mga ina-upload mo. So kung baboy, baboy lang, kung manok, manok lang din, o pwede din baboy at manok, pero hindi mawala dapat yung baboy. Kung ang first nakilala ka dahil sa pag-upload mo na about sa mga topic na baboy, make sure hindi yan mawala kabagi sa mga upload mo every time. Kasi kung nakilala ka doon sa pag-upload mo sa baboy and then you switch sa manok na topic, mawala na yung baboy, ang tendency dyan is mahirapan ka magkaroon ng organic viewers kasi nga palipat-lipat ka ng topic. So you have to make sure na specific ka sa topic mo. So yun lang, no? I hope na inspiring ba yung ating story or yung ating background. I hope na may matutunan tayong leksyon. Pinaka main lesson na ma-share natin doon is careful tayo sa ating mga sinasabi, kasi hindi na yan pwedeng i-erase sa nakarinig. Mai-install na yan sa isipan at saka utak nila. Hindi mo na yan pwedeng burahin pa. So kung ano yung
kung ano yung salita na nabitawan mo, so yun na talaga yun. So careful tayo mga kabagis. Yun lang.